Iran, tinarget ang mahalagang base militar ng Amerika. With the B-2 nuclear bombers stationed in Diego Garcia and warships converging on West Asia, Washington is flexing its military muscle with all its might. Ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay patuloy na umiinit matapos magpadala si US President Donald Trump ng mga B-2 Spirit stealth bombers sa Diego Garcia, isang malayong isla sa Indian Ocean. Ipinuwesto ito bilang bahagi ng kanyang plano laban sa Iran na patuloy na nagpapayaman ng uranium para sa kanilang nuclear program. Ngunit sa gitna ng matinding paghahanda ng Amerika, nagbabanta naman ng Iran ng isang malupit na preemptive strike. Pero hanggang saan nga ba ang kakayahan ng Iran laban sa makapangyarihang puwersa ng Estados Unidos? At ano ang mga hakbang na maaaring gawin ng Iran upang protektahan ang kanilang interes? Tuklasin natin ng buong kwento, ang mga lihim na plano at kung paano maaaring magbago ang hinaharap ng rehiyon dahil sa tensyong ito. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Nangangamba ang Iran. Ipinuwesto ni US President Donald Trump ang mga B-2 Spirit stealth bombers sa isang malayong isla sa Indian Ocean para sa isang malinaw at diretsong layunin, ang preparasyon ng US para sa isang posibleng pambobomba sa Iran. Sa gitna ng tensyong ito, nagbabanta ngayon ng Iran na tatargetin ang isang mahalagang base militar ng Amerika sa pamamagitan ng isang tinatawag nilang preemptive strike na layunin nilang burahin sa mapa. Yan ang mga salitang nanggagaling mismo sa Iran. Subalit ang katotohanan ay maaaring hindi pa kaya ng Iran na maabot ang napakalayong isla na ito, lalo na kung ang kanilang layunin ay magsagawa ng isang direktang pag-atake. Nagsimula ang lahat sa isang letter na isinulat ni Trump na naglalaman ng isang malinaw na imbitasyon. Sa liham na yon, hinikayat ni Trump ang Iran na makipag-usap ng direkta sa Estados Unidos tungkol sa lumalawak at lumalalim na nuclear program nito. Sa loob ng maraming taon, ang Iran ay determinadong makabuo ng isang nuclear weapon na sa kanilang pananaw ay magbibigay sa kanila ng kapangyarihang ipakita ang kanilang lakas at impluwensya sa rehiyon ng Middle East. Ang pagkakaroon ng naturang sandata ay naglalayong palakasin ang kanilang geopolitical influence at dominasyon sa rehiyong ito. Ngunit hanggang sa ngayon hindi pa nila nakakamit ang kanilang inaasam. Subalit sa patuloy na pagpupursige, tila unti-unti na silang papalapit sa kanilang layunin. Sa kasalukuyan, ang Iran ay patuloy na nagpapayaman ng uranium hanggang umabot ito sa 60% U-235, habang ang karaniwang kinakailangan para sa isang ganap na nuclear weapon ay nasa 90% U-235 lang upang ito ay maging epektibong sandata. Ang kanilang progreso ay hindi limitado sa uranium enrichment lamang dahil nagsisimula na rin silang mag-install ng mga centrifuge na ginagamit sa mas mabilis at mas epektibong pagpayaman ng uranium. Bukod pa rito, hindi na sumusunod ang Iran sa mga regulasyon ng Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA, isang kasunduang itinatag ng mga pangunahing bansa tulad ng Estados Unidos, Russia, China, France at UK upang masubaybayan ang kanilang mga nuclear activities. Sa bawat araw na lumilipas, palapit ng palapit ang Iran sa pagkakaroon ng isang nuclear device at hindi ito ikinatutuwa ni Trump. Gayunpaman, maaaring masabi na ang problemang ito ay isang bagay na si Trump mismo ang lumikha. Sa unang termino niya bilang Pangulo ng Estados Unidos, gumawa siya ng desisyon na tanggalin ang bansa mula sa JCPOA, isang hakbang na kanyang pinaniniwalaan na mas epektibong paraan upang kontrolin ang Iran. Sa halip na makipagtulungan sa ilalim ng kasunduan, mas pinili niyang patawan ang Iran ng napakaraming sanctions na may layuning pahinain at sirain ang ekonomiya nito. Sa ilang aspeto, bahagyang nagtagumpay ang plano ni Trump sa larangan ng ekonomiya. Ngunit dahil ang Estados Unidos ang pangunahing kapangyarihang nagpapatakbo sa JCPOA at tandaan na ang Russia at sa ilang antas, ang China ay kakampi ng Iran, unti-unting gumuho ang buong kasunduan ng umalis ang Amerika. Nais ni Trump na makabuo ng isang bagong kasunduan na mas naayon sa kaniyang mga layunin. Subalit tahasang tinanggihan ito ng Iran. Ngayon bilang bahagi ng kaniyang estratehiya, ipinuwesto ni Trump ang mga bomber ng Estados Unidos sa isang malayong isla na kilala bilang Diego Garcia, isang lugar na tila itinakda bilang isang direktang banta sa Iran na isang malinaw na mensahe na nagsasabing dapat makipag-usap ang Iran o humarap sa isang napakalaking kapahamakan. Ngunit ang problemang kinakaharap ni Trump ay hindi lamang nakasalalay sa kanyang mga hakbang,
kundi pati na rin sa mga reaksyon ng Iran. Una, tahasang tinanggihan ng Iran ang ideya ng direktang pag-uusap sa Estados Unidos. Ayon kay Masoud Pezeshkian, ang Pangulo ng Iran, malinaw nilang sinabi na, "Sinagot namin ang liham ng Pangulo ng Estados Unidos sa pamamagitan ng Oman at tinanggihan ang opsyon ng direktang usapan. Pero bukas kami sa hindi direktang negosasyon." Para kay Trump, ito ay hindi sapat. Nais niya na ang kaniyang administrasyon mismo ang direktang kumilos, katulad ng kanilang pamamaraan sa mga usapin sa pagitan ng Ukraine at Russia. Naniniwala siya na ang hindi direktang negosasyon ay hindi makakamit ang mga layunin na nais niyang makuha. Kaya naman nagpuesto siya ng mga bomber sa Diego Garcia bilang isang simbolo ng kaniyang determinasyon. Ayon sa isang panayam sa NBC noong March 29, binanggit ni Trump kung hindi sila gagawa ng kasunduan ay magkakaroon ng pambobomba. Pero may posibilidad din na kung hindi sila makipagkasundo, gagawa ako ng mga secondary tariffs sa kanila tulad ng ginawa ko 4 na taon na ang nakalilipas. Marami ang mga banta, ngunit wala pa ring nangyayari maliban sa pagpuesto ng mga bomber ng Estados Unidos. Ngunit ang mas malaking problema para kay Trump ay hindi nagpapakumbaba ang Iran. Nagbabanta na ito ngayon na aatakihin ang mismong isla na balak gamitin ng Estados Unidos bilang launching point para sa mga B-2 bombers nito. Sa katunayan, hindi lamang ang Estados Unidos ang gustong targetin ng Iran, kundi pati na rin ang mga kaalyado nito. Noong March 29 ay isang mataas na opisyal ng militar ng Iran ang nagbigay ng pahayag sa UK media outlet na The Telegraph. Sinabi niyang walang pagkakaiba sa pagtutok sa mga puwersa ng Britanya o Amerika kung aatakihin ng Iran mula sa kahit anong base sa rehiyon o sa loob ng abot ng mga Iranian missiles. Dagdag pa niya, kapag dumating ang oras, hindi mahalaga kung Amerikano ka, Briton o Turkish soldier, ikaw ay magiging target kung ginagamit ang base mo ng mga Amerikano. Ang mga binitiwang salitang ito ay tila isang matinding babala. Bukod pa rito, ayon sa Iranian state media, may sapat na armas ang Iran upang isakatuparan ng ganitong pag-atake mula sa kanilang mainland. Kasama sa kanilang arsenal ang mga mas bagong version ng Khorramshahr missile na may intermediate range at ang Shahed 136B kamikaze drone na may abot na 4,000 kilometers. Samantala, lalo pang tumitindi ang tensyon para kay Trump. Ang banta ng Iran ay nagsimula bilang isang paghahanda para sa isang posibleng pagganti sa Diego Garcia. Ngunit ngayon nagbabago na ang kanilang retorika. Noong March 31 ay iniulat ng The Telegraph na maaring wala ng ibang opsyon ng Iran kundi ang maglunsad ng isang preemptive strike sa isla. Ayon sa isang opisyal, mas naging seryoso ang mga pag-uusap tungkol sa isla simula nang mag-deploy ang mga Amerikano ng mga bomber doon. Sa kasalukuyan, tinatayang may humigit kumulang 4,000 aktibong sundalo at mga civilian contractor ang kasalukuyang nakatalaga sa isla ng Diego Garcia. Ang mga sundalong ito ay nagmula sa dalawang pangunahing bansa, ang Estados Unidos at ang United Kingdom, na parehong nagpadala ng kanilang mga tauhan upang matiyak ang seguridad at pagpapanatili ng kanilang presensya sa naturang lugar. Gayunpaman, kahit na nagpadala na ang dalawang bansang ito ng mga tauhan, hindi pa rin sapat ang kanilang bilang upang magdulot ng matinding pangamba o takot sa Iran. Maaring totoo na hindi kailanman magandang balita para sa Iran na may mga sundalong kalaban na napakalapit sa kanilang teritoryo. Ngunit sa unang bahagi ng kanilang presensya, ang mga sundalong iyon ay hindi naman naghahanda para sa anumang uri ng agresibong pag-atake. Ang kanilang mga pangunahing gawain ay ang pagpapanatili ng base, pagsasagawa ng mga pangkaraniwang operasyon at pagtupad ng kanilang tungkulin bago tuluyang bumalik sa kanilang mga bansa pagkatapos ng kanilang serbisyo. Subalit habang nagtatagal ang kanilang presensya sa Diego Garcia, nagsisimula ng mapansin ng Iran ang mga pagbabago sa galaw at aktibidad ng mga sundalong ito. Bagamat sa simula ay tila walang indikasyon ng anumang agresibong hakbang mula sa mga puwersa ng Estados Unidos at United Kingdom, unti-unting naging kapansin-pansin ang kanilang dumaraming bilang at ang kanilang mga kagamitang militar na ipinoposisyon sa isla. Ang mga kaganapang ito ay nagbunsod ng masusing pagmamatyag mula sa Iran na patuloy na tinatasa ang potensyal na panganib na dulot ng presensya ng mga sundalo sa kanilang paligid. Sa kabila ng mga hakbang na ito ng Estados Unidos at United Kingdom upang mapanatili ang kanilang kontrol at impluwensya sa rehiyon, hindi maikakailang nagdudulot ito ng pagkabalisa at pangamba sa panig ng Iran. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbabago ang sitwasyon sa Diego Garcia. Ang Estados Unidos ay nagsisimulang baguhin ang paraan ng paggamit nito sa naturang isla.
At bunga nito nagsisimula na ring makaramdam ng panganib at pagkabahala ang Iran. Ang dahilan ng kanilang pag-aalala ay ang pagdating ng mga B-2 Spirit bombers sa Diego Garcia. Ang unang ulat na nagbigay ng impormasyon tungkol sa pagdating ng mga bomber na ito ay nagmula sa The War Zone o TWZ noong March 25. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga radio traffic mula sa iba't ibang lokasyon, natukoy at nakumpirma na may 3 B-2 bombers na patungo sa Diego Garcia, kasunod ng mga pahayag at banta ni Trump na bobombahin ng Iran kung sakaling hindi ito makikipag-usap hinggil sa mga usaping may kaugnayan sa nuclear negotiations. Kasabay ng pagdating ng mga bomber, tila hindi rin nagtatapos doon ang mga plano ng Estados Unidos. Kasabay ng mga B-2 Spirit bombers, tila nag-deploy din ng US ng 3 C-17 cargo planes at hanggang 10 aerial tankers sa isla. Ang presensya ng mga tanker na ito ay may mahalagang papel sa operasyon dahil nagbibigay ito ng kakayahan sa mga eroplano ng US na mag-refuel habang nasa ere. Sa pamamagitan nito, nagiging mas malawak ang kanilang saklaw ng operasyon dahil kaya nilang maabot ang kahit na pinakamalalayong target at makabalik sa kanilang base ng ligtas. Isa sa mga target na maaring nasa kanilang plano ay ang Iran. Samantala, noong March 26 ay nagbigay ng update ang UK Defense Journal tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Diego Garcia. Hindi lamang 3 B-2 Spirit bombers ang nakaposisyon sa isla kundi umabot na ito sa 7. Ayon sa kanila, ngayon ay may 7 ng B-2 na nakalipat sa Diego Garcia, isang malinaw at hindi maikakailang indikasyon ng malawakang paghahanda para sa isang posibleng operasyon laban sa Iran o marahil sa mga Houthi forces na matatagpuan sa Yemen. Ang pagdating ng mga eroplano ay isang malinaw na senyales ng seryosong military build-up na maaring may mas malalim na dahilan kaysa sa karaniwang operasyon. Dagdag pa rito, idinetalye rin ng journal ang mga sumusuportang eroplano na dumating sa Diego Garcia. Ang mga tanker na kanilang nabanggit ay nakilalang mga KC-135 na dating nakaposisyon sa mga pangunahing lugar sa Pacific tulad ng Hawaii, Guam at California. Ngayon ang mga tanker na ito ay nasa Diego Garcia na rin, handang magbigay ng suporta sa anumang operasyong militar na maaaring isagawa ng Estados Unidos. Dahil dito ay hindi na nakapagtataka kung bakit nagbabantang umatake ang Iran bilang tugon sa mga paghahanda ng Estados Unidos. Ang B-2 Spirit bomber ay isa sa pinakamakapangyarihang eroplano ng US Air Force. Kilala ito bilang isang stealth bomber na may kakayahang maghulog ng parehong conventional at nuclear bombs. Unang ginamit ang eroplano noong 1999 at naging epektibo ito sa mga operasyon laban sa Serbia sa panahon ng kampanya ng NATO laban sa Federal Republic of Yugoslavia. Bagamat 21 ang orihinal na bilang ng mga eroplano na ito, 19 na lang ang nananatiling nasa serbisyo sa kasalukuyan. Kaya't ang paglilipat ng 7 sa mga ito patungong Diego Garcia ay isang malinaw na indikasyon ng malakihang military build-up na isinasagawa ng Estados Unidos sa nakalipas na mga taon. Gayun din naman ang B-2 ay may lapad na umaabot sa 172 feet at may habang 69 feet. Nilagyan ito ng 4 na General Electric Aviation F-118 GE100 turbofan engines na may kakayahang magbigay ng 17,300 pounds ng thrust bawat isa. Kaya nitong maabot ang bilis na halos kasing bilis ng tunog at maglakbay ng hanggang 6,900 miles. At dahil sa presensya ng mga aerial tankers na nakaposisyon sa Diego Garcia, mas nagiging mas malawak ang kakayahan nitong mag-operate dahil nadadagdagan pa ng ilang libong milya ang kaya nitong lakbayin. Ang eroplano ay may kakayahan ding umabot sa taas na 50,000 feet, isang taas na higit pa sa abot ng karamihan sa mga air defenses ng Iran. Ngunit ang mas nakababahala para sa Iran ay ang kakayahan ng B-2 na magdala ng iba't ibang uri ng bomba. Sa conventional na aspeto, napaka-flexible ng B-2. Kaya nitong magdala ng hanggang 80 MiG-62 sea mines o 80 MiG-82 bombs na parehong may timbang na 500 pounds. Ngunit mas nakakatakot ang kakayahan nitong magdala ng mga nuclear weapons kaya ng B-2 na magdala ng hanggang 16 B-61-7, B-61-12 o B-83 nuclear warheads. At kung mas seryoso pa ang Estados Unidos sa kanilang mga banta, maaari nilang lagyan ang mga rotary launchers ng eroplano ng hanggang 8 B-61-11 bombs na may bigat na 1,200 pounds bawat isa at may yield na 400 kilotons, sapat upang magdulot ng malaking pinsala at pagkawasak sa maraming syudad sa Iran. Pero tila hindi ganap na tama ang opisyal sa kanyang paglalarawan.
Marahil ang tinutukoy niya ay ang Khorramshahr-4 na inilabas ng Iran noong May 2023. Ang missile na ito ay gumagamit ng hypergolic fuel na mayroong natatanging katangian sapagkat maaaring itago ito sa mga tangke ng maraming taon nang hindi nagbabago ang kalidad o bisa. Dahil sa ganitong uri ng fuel, nagiging mabilis at epektibo ang paghahanda ng missile para sa paglulunsad dahil kailangan lamang ng 12 minuto upang maisagawa ito. Sa pamamagitan ng ganitong uri ng teknolohiya, nagkakaroon ng kakayahan ng Iran na magsagawa ng agarang preemptive strike kung nanaisin nila. At sa kasalukuyan, tila wala namang makikitang hadlang para magawa nila ito kung kinakailangan. Bukod pa rito, matalino rin ang disenyo ng missile na ito dahil sa advanced materials na ginamit sa paggawa ng airframe nito. Ang paggamit ng matitibay na composite materials ay nagbibigay ng karagdagang proteksyon laban sa mga sistemang maaaring magpabagsak nito sa kalangitan. Hindi lamang iyon sapagkat ang missile na ito ay gumagamit din ng mid-phase navigation system para sa course correction imbes na terminal guidance na nangangahulugang mas nagiging mahirap para sa mga kalaban na hadlangan o pigilan ang trajectory nito gamit ang mga electronic warfare systems. Ngunit kahit pa ganito ang estado ng teknolohiya nito, may isa pa ring malaking hadlang para sa Iran. Ang Khorramshahr-4 ay may abot lamang na 1,242 miles. Upang maabot ang Diego Garcia at makapaghatid ng 3,306 pounds ng kapahamakan na kayang idulot ng missile na ito, kinakailangan nitong dagdagan ang saklaw nito ng hindi bababa sa 1,000 milya. Maliban pa rito, limitado rin ang kakayahan ng missile sa paglulunsad mula lamang sa southern borders ng Iran. Ang ganitong limitasyon ay nagbibigay ng malinaw na pagkakataon sa Estados Unidos upang mas madali silang makatugon. Kung sakaling magdesisyon ng US na ipadala ang kanilang mga bombers papunta sa Iran, madali nilang matutunton ang mga pinagmumulan ng mga missile ng Iran at agad na magagawa ng aksyon. Pagdating sa usapin ng ibang missiles, walang gaanong pagpipilian ng Iran. Ayon sa mga ulat ng Tiliabruzei, ang Khorramshahr-4 pa rin ang may pinakamalawak na saklaw sa buong arsenal ng Iran. Kung sakaling may plano ang Iran na tamaan ng Diego Garcia gamit ang isang missile strike, kinakailangan nitong gumamit ng mga barko upang mailunsad ang mga missile na ito, isang kakayahan na sa ngayon ay wala pa sa kanilang teknolohiya. Isa pang opsyon na maaaring isaalang-alang ng Iran ay ang paglulunsad ng missiles mula sa teritoryo ng ibang bansa. Ngunit sino ba ang bansa na malapit sa Diego Garcia na handang magpabagsak ng digmaan laban sa Estados Unidos? Sa kasalukuyang sitwasyon, tila halos imposible ang ganitong estratehiya. Gayunpaman, nagbigay ng isang alternatibong posibilidad ang opisyal ng Iran, ito ang paggamit ng Shahed drones. Partikular niyang binanggit ang Shahed 136B kamikaze drone na ayon sa kanya ay may kakayahang umabot ng 2,485 miles. Ibig sabihin, ang saklaw nito ay sapat upang maabot ang Diego Garcia kung ito ay ilulunsad mula sa southern border ng Iran. Bukod pa rito, ang Shahed 136B ay portable din at maaaring ilunsad mula sa mga barko. Kaya nagkakaroon ng kakayahan ng Iran na iposisyon ang kanilang mga sasakyan sa Indian Ocean bilang bahagi ng kanilang preemptive attack. Subalit gaya ng iba pang mga teknolohiyang binanggit, hindi rin perpekto ang sistemang ito. Bagaman mas advanced ang Shahed 136B kaysa sa naunang version nito na Shahed 136, hindi naman ito nagtataglay ng malaking improvement sa bilis. Ang drone na ito ay may pinakamataas na bilis na 115 miles kada oras. Ngunit hindi lamang ang bilis ang problema. Ang Shahed 136B ay hindi kayang mapanatili ang bilis na ito sa buong haba ng paglalakbay mula Iran patungong Diego Garcia. Kahit pa nga magtagumpay itong mapanatili ang bilis nito, wala rin itong halaga sapagkat mas mabagal pa rin ito kumpara sa mga B-2 bombers ng Estados Unidos. Bukod pa rito, hindi rin nito kayang umabot sa parehong taas ng lipad ng mga bombers ng US. Kung sakaling gamitin ito ng Iran, maaaring agad na kontrahin ng Estados Unidos ang mga drones na ito sa pamamagitan ng paglalagay ng anti-air missiles sa kanilang mga B-2 bombers upang pabagsakin ang mga drones sa ere. Kahit pa hindi gamitin ang mga bombers, malaki ang posibilidad na mayroon ng air defenses ang Diego Garcia na nakaantabay upang harapin ang mga drone na ito. Dahil dito, tila hindi sapat ang mga drones upang maging ganap na banta sa seguridad ng mga B-2 bombers na nakaposisyon sa Diego Garcia.
Sa kabila ng lahat ng ito, maaaring isipin na ang Shahed 136B ay may sapat na lakas upang magdulot ng seryosong pinsala sa isang B-2 bomber. Ngunit ang pangunahing problema ay kung paano nito maabot ang Diego Garcia ng sapat na malapit upang maisakatuparan ang isang matagumpay na pag-atake. Ang Iran ay mayroong Air Force, ngunit ito ay malayong maging kahanga-hanga kung ihahambing sa kapangyarihan ng US. Ayon sa Global Firepower o GFP na nagrarank ng 145 na bansa taon-taon upang tukuyin ang pinakamalakas na militar sa mundo, ang Iran ay ika-20 sa pinakamahusay na Air Force batay sa dami ng assets. Bagaman may kabuuang 552 aircraft ang Iran, kabilang ang 188 fighter jets, 21 attack types at 10 special mission aircraft, limitado pa rin ang kanilang kakayahan. Ang kanilang tanker fleet ay binubuo lamang ng 6 na aircraft, kung kaya't kahit na kaya nilang gayahin ang taktika ng US sa paggamit ng aerial refueling, hindi pa rin ito sapat upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga eroplano sa buong biyahe papunta at pabalik mula sa Diego Garcia. Ngunit may mas malaking problema pa ang Iran dahil sobrang luma na ang kanilang Air Force at hindi ito maituturing na epektibong banta laban sa makabagong teknolohiya ng Estados Unidos. Ngunit ang isang kahangahangang jet mula noong halos 70 years na ang nakalilipas ay wala nang magagawa laban sa US at sa kanilang mas makapangyarihang Air Force. Bukod pa rito, malamang na hindi rin makarating ang F-4 sa Diego Garcia. Oo, meron itong saklaw na 1,750 miles na maaaring pahabain gamit ang mga aerial tanker ng Iran. Pero hindi ito stealth jet at madaling madedetect ng US habang nasa biyahe pa lamang. Ibig sabihin, posibleng mapabagsak na ito sa kalangitan bago pa makapagdulot ng pinsala. Kasama rin sa mga aerial assets ng Iran ang F-14 Tomcat na naging tanyag dahil sa pelikulang Top Gun. Medyo mas moderno ito kumpara sa F-4, pati na rin ang F-5E Freedom Fighter. Pero gaya ng F-4, gawa rin ito sa Amerika. At malayo na ang agwat sa kakayahan ng mga eroplano ng US sa kasalukuyan. At dahil alam ng US ang mga limitasyon ng mga jets na ito, madali nilang makokontra ang anumang banta na maaring dulot nito. Maliban dito, ang Iran ay umaasa rin sa mga Soviet-era aircraft mula sa Russia at mga lumang fighter jets mula sa China gaya ng Chengdu J7F7 Fishkan na unang inilunsad noong 1966. Sa madaling sabi, tila imposibleng makapaglunsad ang Iranian Air Force ng isang matagumpay na atake sa Diego Garcia. At kung ang pinakamahabang saklaw ng missile ng Iran ay hindi umaabot sa isla at ang pinakamahusay nilang drone ay halos abot lamang, wala na silang ibang pagpipilian kundi ang umasa sa kanilang Navy. Ngunit hindi rin iyon epektibo. Ayon sa GFP, ang Iran ay ika-34 sa pinakamalakas na Navy sa buong mundo batay sa kabuuang bilang ng mga assets. Ngunit kapag isinaalang-alang ang tonnage, tumataas ang ranggo nito sa ika-15. Mayroon itong 107 vessels na kayang mag-displace ng 223,395 tons ng tubig. Karamihan sa mga ito ay mga frigates gaya ng Irene Jamaran, Guided Missile Frigate at Irene Alvand. Ngunit wala sa mga ito ang may kakayahang harapin ang mas makapangyarihang mga barko na pagmamay-ari ng US. Wala rin silang aircraft carriers, ibig sabihin hindi nila madadala ang kanilang mga lumang fighter jets at bombers sa Diego Garcia para makapagdulot ng pinsala. Bagaman mayroong mga submarines ang Iran, maaaring may pag-asa ang mga ito para sa isang matagumpay na preemptive strike laban sa base ng US. Ang problema ay karamihan sa mga submarines na ito ay kilo-class vessels na itinayo ng Soviet Union noong 1982. Bukod pa rito, diesel-powered ang mga ito na mas madaling madetect sa ilalim ng tubig. Wala rin itong mga missile systems na maaring gamitin ng Iran upang atakihin ang mga target sa lupa. Ang submarines ay may kakayahan lamang na umatake sa mga banta sa ere gamit ang SAN-8 o SAN-10 surface-to-air missile systems. Pero maliban na lang kung ang mga B-2 bombers ng US ay lilipad sa mababang altitude at somehow madetect ng mga lipas na radar systems ng submarines, hindi talaga magiging banta ang mga missiles na ito.